Gustong 7:00 ng umaga nang sunduin ni Marvin si Mara sa apartment nito. Nasiyahan ng binata dahil bis na ang dalaga nang dumating siya. Iyan ang gusto ko sa babae. Very front. Haniya habang hinahagod ng tingin si Mara na lalong gumanda sa suot na hanging t-shirt at walking shorts. Para namang hindi ako lumaki sa state na particular sa oras. Nakatawang sagot ng dalaga habang nakatitig sa kabuuan ng lalaki na lalong kumisig sa suot na Hawaiian polo shirt at shorts. Talagang magiging ideal business partner tayo. Pareho tayong disiplinado pagdating sa appointment. Ani Marvin habang inaalalayan ng dalaga sa pagsakay sa kanyang sports car. Naglapat ang labi ni Mara. Diyos ko, heto na naman kami. Negosyo na naman ang nasa utak niya. Bulong ng dalaga sa sarili. Nadama yata ng binata ang nasa loob niya. Kaagad humingi ng dispensa. Sorry, discordant note yata ang sinabi ko. I thought we're going to relax and enjoy. Pairap na tugon ni Mara. Yes, ma'am. Thanks for reminding me. Kunuway maamong sagot ni Marvin. Habang nagbibiyay sila patungong Anilaw, ay nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga naging karanasan sa ibang bansa. Paranoid ako sabi ng mga friends ko dahil lagi akong naglalak ng kwarto. Sila kasi hindi. Ganon sa States, feeling safe sila. Pagkukwento ni Mara sa binata, safe naman nga ba? Tanong ni Marvin. Ilang daang babae lang naman ang naririg dahil nakakapasok ang rapist sa mga bedrooms nila. Sa akin ay may nag-attend, pero dahil nga nakalakang pinto ko, narinig ko ang pagdidistrong kaniya. Nakatawag ako sa pulisya bago niya mabuksan ang pinto. Saka nakahanda na ang revolver ko. Talagang papatinin ko siya oras na bumungad siya. Matapang na paglalahad ng dalaga. Sa London ay marami ring kriminal, kaya lang ay hindi nila sensationalize sa media ang mga krimeng nagaganap doon. Hindi tulad dito sa atin, maliit na krimen ay pinalalaki para kumita ang mga pahayagan. Nasisira tuloy ang image ng ating bansa, ayon ni Marvin sa dalaga. Ito ang masama sa atin. Very individualistic ang mga negosyanteng Pinoy sa kagustuhang kumita ng malaki ay tinutubog ang sariling bayan. Mapait na wika ni Mara. Pag tayo ang naging negosyante, iiwas tayo sa ganung mentality. Talagang hindi maaaring hindi mauwi sa negosyo ang ating usapan. Mapaklang ba dyan ni Mara? Ikaw naman, bakit ayaw na ayaw mong pag-usapan ina? Hindi sa ayaw. Kaya lang pag oras ng relaxation ayoko mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na may pressure. Ayaw mo talaga ng business panlalakab ng binata sa dalaga. Pwede ko bang ayawan yun? Kahit dahil daw nasira ang buhay namin mag-anak, hindi ko maitatatwang dahil sa business ng aking mama, kaya nalasap ko ang lahat ng layo sa buhay. Formal na tugon ni Mara. Kaya lang kung pamimilian ako, mas bibigyan ko ng prioridad ang aking pamilya kaysa sa aking negosyo. At hindi mo maiaalis na maging gano'n ang desisyon ko dahil ako ang nakaranas ng malungkot na epekto ng isang broken family, pagpapatuloy pa ng dalaga. Tanghali na nang makarating sila sa Vista Del Mar. At dahil may restaurant naman sa beach resort, doon na sila na ng hanlian. Mabutit pinayagan ka ng boyfriend mo na bumalik dito sa Pilipinas without him. Ay ni Marvin kay Mara habang nagtatalok ng sugpo. Dahil sa nangyari sa aming pamilya, ay nagkapobya yata ako sa pag-asawa. Kaya ayaw kong magpaligaw. Basta mahalata akong may motibo ang lalaki, ay iniiwasan ko na agad. Pagtatapat ng dalag, mabuti ako at pinatulan mo. Sambot ni Marvin. Iba ka naman, you're a family friend. At alam kong ang utak mo ay nakaset lang para sa negosyo. Hindi tinutulan ng binata ang sinabi ni Mara. At lihim itong ikinalungkot ng dalaga. How about you? Untag niya kay Marvin. Ilang girlfriends ang naiwan mo sa London? Marami. Kaswal na tugol ni Marvin. Napanganga ang dalaga. O huwag mo isiping nagyayabang ako, babala ng binata. Wala sa personalidad mo na isa kang playboy. Mapaklang ba dyan ni Mara? Biglay nawalan siya. Nangganang kainitin ang mga native food sa harap niya. Correction, hindi ako nang ligaw kaya ako sila naging girlfriends. Ang totoo ay na-feed up lang ako sa kanilang kakulitan kaya sinagot ko na. Yun nga lang nang makasilip ako ng pagkakataon, tinakasan ko silang lahat. Natatawang patuloy ni Marvin. Lumabi si Mara, hindi ka naman nga gaano mayabang. Maere na, hindi basta ere. Bagyo. Napatawang muli ang binata. Ang hirap sa'yo nagtatanong ka. Nang sagutin kita ng matino, ayaw mo namang maniwala. Wala kang nagustuhan sa dinami-dami nila. Nananansyang usig ni Mara. Paano kung gaganahan sa pagkain ipinili sa akin at di ko pinili? Nagkibit balikat si Mara. Wala na akong sinabi. Mas gusto pa rin ng mga babaeng Pilipina. Marunong magpakaipot kahit paano. Mas gusto ko pa rin bilang lalaki ang humabol sa isang babae kaysa ako ang hubulin nila. Formal na patuloy ng binata. Sa isip ni Mara, mabuti at binigyan siya ng warning ng lalaki. Sisikapin niyang maitago ang damdaming tumutubo sa dibdib niya.
Nagpalit sila ng pampaligo matapos kumain. Nalantad sa paningin ni Marvin ang mahubog na katawan ng dalaga. Lalong tumingkad ang alindom nito. Kaputian sa neon red na bathing suit. Ang towel raw na guhit ang itim at pula ay nakasampay sa bilugan nitong balikat. Si Mara man ay humanga sa kakasigan ni Marvin na pinatunayan ng balahibuhing dibdib nito. Ang mamasal na hita ay bumagay sa matipunaw-niyang pangangatawan. Naisip ng dalaga. Hindi katakatakang habulin ng mga babaeng banyaga ang binata. Siya man kung hindi napipigil ang kaisipang isa siyang Pilipina, ay baka magbigay motibo rin sa lalaking ito na wala namang nasa utak kundi puro negosyo. Ang kwintas mo nasaan? Ang kwintas mo nasaan? Nabigla si Mara sa pang-uusig ni Marvin habang nakatingin sa kanyang bag. Larawan ng pagkabalisa ang binata. Nasa bag ko sa cottage ang langan ng mga isuot ko yun habang naliligo ako. Inilak mo ba ang pinto ng cottage? Baka manakaw iyon. Pati ba ikaw, Marvin, ay nagugulo rin sa kwintas na iyon? Kunot noong tanong ni Mara. Gusto ko tuloy isipin may lihim ang kwintas na iyon at may kinalaman kayo ng mama ko, pati na si Frank Gomez. Ikaw na rin nagsabi na yun lang ang pinakamahalagang bagay na naiwan sa iyo ng mama mo, pagpapaalala ng lalaki. I'm still wondering, what's so special about that necklace? Pag nawala yun, parang wala ka nang natanggap na pamana mula sa mama mo. Dahil nga nalalos na ang buong kabuhayan ninyo. Matigas na wika ni Marvin. Sa sarili ay hindi matanggap ni Mara na yun lang ang tanging dahilan kung labis na pagpapahalaga ni Marvin sa kwintas. Naalala niya ang pag-aaway ni na Frank at Ida Gomez dahil sa kanya. Binanggit ni Dor ng kwintas niya. Bakit idinahilan ni Frank sa asawa na kaya lang interesadong tulungan siya ay dahil sa kwintas na suot niya. Sa wari niya hindi naman nagkakahalaga ng ₱1,000,000 ang kwintas na yun. Bakit maraming tao nagpapamalas ng interest doon? Mara, ayaw mo bang maligo? Ang tag ni Marvin sa kanya. Pinagbigyan niya ang binata, pero nawala na ang kasiglang taglay niya kanina. Pinagdududahan niya ang motibo ng pakikipaglapit ng binata sa kanya. Baka dahil lang sa kanyang kwintas. Tulad ni Frank Gomez na kailangan pang gumawa ng mali para lang masolo siya. Ibig nang tanggihan ni Mara ang business proposal ni Marvin, pero puso niyang tumututo sa balak niyang gawin. Sa kabila ng pagdududa ay nais pa rin niyang magkalapit sila ni Marvin. Natuloy ang plano ni Marvin. Nagtayo siya ng isang trading company at umupa ng 60 metrong kwadradong kwarto sa Palangka Building sa Makati. Nasa 7th floor ang opisina. Natutunghayan mula sa kapirasong balkon ng receiving room ang malinis at parang iginuhit na kanyang ginagapangan ang iba't ibang uri ng mga gara at mamahaling sasakyan. Mula sa 7th floor, ang mga sasakyan ay aninong mga matchbox lang. Sa kabila ng pag-aalanganin ni Mara, kinuha pa rin siyang industrial partner ni Marvin. Buong tiyaga siyang tinuruan ng binata sa pagmamaneho sa negosyo. Hindi sanay sa pressure at overwork si Mara. Palibhasa hindi naman niya na-practice ang kanyang pinag-aralan. Pagkatapos niya sa Commerce ay puro pasarap at world tour na lang kanyang ginawa noon. Pero sa matigang pagigiyan ni Marvin at pagtatanim sa isip niya ng kahalagahan ng pagsisikap at pagkakayod, unti-unting nawiwili si Mara sa larangan ng kalakalan. Nasisihan siya at humahanga sa pamamalakad ni Marvin sa kumpanya, pati na ang pagtrato nito sa ilan pa lang naman nilang tauhan. Mas marami pa siyang natutunan sa binata kaysa universidad na pinagtapusan niya. Dahil sa maayos nilang pagtutuwang ay napalago nilang negosyo sa ilang buwang operasyon lang. Would you believe, Mara? Nadoble na ang puhunan nating $500,000 sa loob lang ng 3 buwan and we are expecting a profit of $500,000 in this month alone. Natuwa ang dalaga sa pangyayaring iyon. May lucky star ka siguro, Marvin. Ang pagbilis ng pag-unlad mo. Walang lucky star, Mara. Kaya tayo nagtatagumpay dahil nagtatrabaho tayo ng gusto at natuklasan ko na may business acumen ka rin pala tulad ng mama mo. Masayang tugon ni Marvin sa dalaga. Well, I'm glad at least I'm helping the company, Marvin. Kiming wika ng babae. You're helping a lot, Mara. Sa palagay ko pa sa loob lang ng 1 taon ay makakaya ko ng magsolo at mamahala ng sariling kumpanya. Masigasig na tugon ni Marvin. Isa panaginip ay hindi ko naiisip iyan, Marvin. Napaka-imposibleng mangyari. Why not? Pag nag-share tayo sa kingitan ng company, makakakuha ka na ng pamuhunan mo sa sariling negosyo. Itinataboy mo na ba ako? Ayaw mo na akong kapartner. May hinampong tanong ni Mara. Hinawakan ng binatang palad ng dalaga. Marang walang dahilan para itaboy kita. Kung totoo kang may lucky star, ikaw yun. Kaya lang ay may misyon kang dapat gampanan. Napatitig si Mara sa binata. Hindi niya masakyan ang sinabi nito.